Magkano ang totoong gastos sa diabetes? May diabetes ka o may family history kayo? Kailangan mong marinig kung gaano kamahal ang komplikasyon. Akala kasi ng marami, ang gastos sa diabetes ay gamot lang. Konting maintenance, konting check-up, konting bawas sa matatamis. Pero ang totoong nagpapamahal sa diabetes, hindi lang yung sakit mismo, yung complications. Kidney problem, stroke, heart attack, eye damage, sugat na hindi gumagaling. Doon nagsisimulang lumaki ang gastos. Ang delikado dito, kapag matagal na mataas ang blood sugar, unti-unti nitong pwedeng sirain ang kidneys, nerves, mata, puso at blood vessels. At kapag umabot sa komplikasyon, hindi na lang monthly medicine ang usapan. Pwedeng pumasok ang lab tests, doctor visits, emergency bills, hospitalizations, insulin, wound care, eye treatment, at dialysis. Sa Pilipinas, PhilHealth increased its hemodialysis benefit package to 6,350 per session, and coverage can reach up to 156 sessions per year, equivalent to 990,600 in financial protection annually. Ibig sabihin, ganun kalaki ang pwedeng maging burden kapag kidney failure na ang pinag-uusapan. Mapapansin mo ito sa totoong buhay. Sa umpisa, check-up lang, tapos maintenance, tapos blood sugar strips, tapos lab tests, tapos may cholesterol medicine pa, tapos high blood medicine pa, tapos isang araw may pamamanhid na sa paa, malabo na ang mata, may sugat na ang tagal gumaling, o may kidney problem na. Doon mo mararamdaman na ang diabetes hindi lang sakit ng katawan, sakit din sa bulsa. At minsan, buong pamilya ang naapektuhan. Ganito kasi yan, kapag laging mataas ang blood sugar, nasisira unti-unti ang maliliit na ugat at nerves sa katawan. Kapag mata ang tinamaan, pwedeng lumabo ang paningin. Kapag kidneys ang tinamaan, pwedeng mauwi sa kidney disease. Kapag nerves ang tinamaan, pwedeng mamanhid ang paa. Kapag puso at blood vessels ang naapektuhan, tumataas ang risk sa heart attack at stroke. Kaya ang diabetes, hindi lang tungkol sa sugar. Tungkol ito sa mga komplikasyong pwedeng magpabago ng buhay at gastos ng isang pamilya. Mga practical tips. Start with prevention habang maaga pa. Una, magpa-check ng fasting blood sugar or HbA1c. Lalo na kung may family history kayo. Pangalawa, palitan ang sugary drinks tulad ng soft drinks, milk tea, juice, and 3-in-1 coffee. Pangatlo, mas damihan ang whole food plant-based gaya ng gulay, whole grains, seeds, beans, nuts, legumes, mushrooms, o root crops. Pang-apat, mag-short walk after meals. Mag-exercise araw-araw, kahit 15 to 30 minutes lang, at magpa-araw. Pang-lima, kung diagnosed ka na, huwag mag-self-medicate. Monitor your sugar at huwag hintayin na magkakomplikasyon bago pa seryosohin. Hindi ibig sabihin na kapag may diabetes ka, automatic magkakaroon ka ng complications. Maraming tao ang nakakakontrol ng diabetes kapag maagap, consistent at may tamang guidance. Pero kung binabaliwala ang mataas na sugar, doon lumalaki ang risk. Mas mura ang prevention kaysa complication. Mas madaling magbawas ng sugary drinks ngayon kaysa maghabol ng dialysis, hospital bills, or emergency treatment later. Mas magastos ang kawalang disiplina. Kung may kakilala kang may diabetes, pre-diabetes, or may family history ng diabetes, send mo ito sa kanya itong video na ito. Baka ito yung reminder na kailangan niyang malaman habang maaga pa.